Laman ng balita sa linggong ito, ang karumal-dumal na sinapit ng isang babae na hindi lang basta pinaslang, isinilid pa sa isang storage box at basta na lang itinapon sa ilog sa Camarines Norte. Sino siya at sino ang nagtangkang lunurin ang katotohanan? Pasahero ng bus na ito sa Calamba, Laguna nakasabay sa kanilang biyahe pa Bicol ang isang malaking itim na storage box na ito na ang laman wala silang kamalay-malay kung ano. Makalipas ang 8 oras, ang sikreto ng storage box nabunyag nung namataan itong palutang-lutang sa isang ilog sa Basud, Camarines Norte. Nabasag nga siya, siguro dahil sa impact ng pagbagsak. Anong bagay yan? At nang ito'y buksan, nagulantang sila sa laman. Ay, tao po. Sa laman daw, sabi. Labi ng isang babae na may mga tattoo sa balikat at dibdib. Sino ang babae sa storage box? Nakilala ko po siya online lang po. At sino ang nakagawa nito sa kanya? Brutal po kasi yung ginawa niya. Demonyo lang po yung kayang gumawa ng ganun. Hindi po alam kung anong gagawin ko eh. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Basud Municipal Police Station, madaling araw ng January 2, ang storage box itinapon sa ilog mula sa tulay na ito sa barangay Pinagwarasan. Bali dito po siya natagpuan tapos tinulak po siya papunta dito nung isang mangingisda po. Humigit kumulang 4:30 po ata yun. Mga aso nagsisitahulan. Bali wala naman namin yun. Sabi nung asawa ko, may narinig na daw siyang hinihila eh. May biglang lumagabong. Siyempre, nakakakilabot yun. Bula baga. Pagdungaw kong ganyan, sabi ko parang may amoy. Ayun na, binuksan nila ng bahagya. Ay, tao po. Sa laman daw, sabi. Tapos na-confirm naman nung kagawad namin na may kamay ngang nakita. Nag-conduct po kami ng follow-up investigation. Ginamit namin po yung social media para ma-identify yung victim. Pinost po namin yung tattoo niya sa kanyang dibdib at balikat. Nag-viral, may lumapit po sa aming tricycle driver. Siya daw po yung naghatid sa suspect natin doon po sa Pinagwarasan. Galing daw po siya sa bus terminal sa Dait. Pinara daw po siya nitong suspect. Tinulungan niya pang magbuhat yung suspect dito sa storage box na ito. Nagtanong din siya about dito sa storage box na ito. Mga gamit lang daw. Kaya hindi na siya nagtaka. Nagkaroon kami ng 2 suspect siya na bus na sinakyan niya. Merong umamin sa kanila na nakilala niya po itong suspect dahil dito sa storage box na sobrang bigat. Kasi nga natulungan niya din po ito na ikarga sa estribo. Dito na raw nila natukoy na ang lalaki posibleng galing sa isang bus terminal sa barangay Turbina sa Calamba, Laguna. At tinulungan din po kami na mag-extract ng CCTV video. Sa nakuha nilang CCTV footage mula sa terminal, makikita ang pagdating ng isang tricycle. Pasado alas 8:30 ng gabi ng January 1. Bukod sa driver, may angkas din itong isang lalaki. Sa loob naman, may isa pang lalaking pasahero. Dala nito ang storage box. Nakita po sa CCTV din yung pagbuhat nila ng storage box papunta sa estribo ng bus na galing mismo doon sa tricycle na yun. Dito na po kami nag-conduct ng backtracking and forward tracking ng CCTV. Ang 2 lalaking nahagip sa CCTV, mga tiga Kabuyaw, Laguna. Ang driver ng tricycle tumangging humarap sa aming team. Pero ang angkas nito na itago natin sa pangalang Nestor, nagpa-interview. Ngunit mariing itinanggi na meron siyang kinalaman sa krimen. Ayon kay Nestor, gabi ng January 1, nung nagpasundo raw sa kanila ang isang lalaki sa isang apartment sa Barangay Sala para ihatid sa terminal. Napasama lang ako kasi wala siyang katulong. Pagdating sa hagdan, tinawag nga ako. Sabi, tulong daw. Sabi ko, pabigat. Sabi ko, ano ba laman ito? Siya naimik. Sinakay sa tricycle.
Diretso na kami sa Torbina. Binabahan namin po doon. Tapos namin sa gilid. Sabi, umalis na lang po kami. Samantala, ang PNP may natanggap na bagong impormasyon. Ayon sa ilang nagkomento sa post ng PNP, tugma raw ang mga tattoo ng biktima sa mga tattoo ng isang babae na halos 2 araw nang pinaghahanap ng kanyang pamilya. Kinilala itong si Annelies Agopoy o Annie. Si Annie, tubong Camiguin sa Mindanao. Para may pantustos sa pangangailangan ng anak nito sa una nitong kinakasama, nagtrabaho si Annie sa isang pabrika sa Kabuyao. Pag wala po siyang pasok, pumupunta po siya dito. Linggo ng hapon, umuwi din po siya ng Kabuyao. Si Annie, meron na raw bagong kinakasama. Mahigit 1 taon na po, magka-live-in. Noong December po, sinabi sa akin ng pinsan ko na hiwalay na po sila ng live-in partner niya po. Pero nagsasama pa rin daw ang mga ito sa iisang bubong. Dahil wala po kasi siyang ibang matitirhan. Kalaunan, nagkaroon daw si Annie ng bagong manliligaw. December 28, 2025, nagkita pa raw ang magpinsan. Sumama po ako sa kanya, pumunta po doon sa boarding house po ng nangliligaw po sa kanya. Nag-stay muna ako doon hanggang 5, tapos umuwi na po din ako dito sa bahay po namin. Habang si Annie, pumunta naman daw sa pamilya ng kanyang manliligaw sa Santo Tomas sa Batangas. Doon po sila nag-New Year hanggang 31. Pero umaga raw nitong January 1, Tumawag po sa akin yung pinsan ko na magpapasama po siya sa akin na magpahanap po ng apartment na malilipatan po niya. Yun na po yung huli naming usap. hanggang nitong January 2. Anong bagay yan? Ay, tao po talaga daw. Nakita ko lang po sa Facebook, may nag-post po kasi. Napansin ko po yung isang tattoo niya dito po sa balikat. Para makumpirma ang kanilang hinala mula Maynila, ang pinsan din ni Annie na si Jimboy at ang kaibigan nitong si Cherry agad bumiyahe pa Bicol. Yung pagkakita po kasi sa kanya, ma'am, medyo lumubo po siya, no? Parang nagmanas, Oo, no? parang nagmanas. Pero si Annie pa din. Kasi para sa akin is yung tattoo lang po talaga yung makukumpare ko talaga na si Ate Annie. Pati yung shape ng mukha niya. Hindi po makatao yung ginawa niya. Brutal po kasi yung ginawa niya. Demonyo lang po yung kayang gumawa ng ganun. Hindi kami nakakapaniwala na wala na siya. Nung January 1, magkausap pa po kami. Tapos sa balitaan lang po namin na patay na po pala siya. Mahigit 15 taon na raw hindi nakakauwi ng Camiguin si Annie. Kaya hindi raw nila lubos inakala na sa susunod na uwi nito, isa na itong malamig na bangkay. Ang importante makaabot atong anak. Nahitabo naman di dawato na nato. Kung di ko makadawa, okay lang ako nasakit ito, anak. Okay lang gani na sakit or na-disgrasya ba noon? Wala man. Tinuyuan mga kamatayon wala. Saon ta man nayaan naman. Di lang ta magpalabi kay mga tiguang narabata. Di ko kasabot, ma'am, sa kukibati. Kawa bagit puangod nga tao. Marong masakitan ko kayo, ma'am, sa itabo ko sa kuwan. Okay lang, naibaw ko nga nasakit siya. Pero inana karon wala siya masakit, sus. Makita yung anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin pa Matagal na kami hindi nagkita. Masayahin naman yun. Hindi pa man nila tiyak kung kailan makakauwi ang labi ni Annie. Namili na si Elizabeth ng mga gagamitin para sa lamay ng kanyang anak. Kandila, kape, sabon, sentral. Para handa na dumating yung anak ko dito. Lalagyan niya rin daw ng ribbon ang ataol nito. Kulay pink ang paboritong kulay ni Annie. Ano yung color nga sanina niya nga gisuot sa Pasko? Yung permit to travel cadaver, meron na rin silang kopya. Naghihintay na lang sila ng flight kung kailan ang schedule. Diretso na po yung bangkay dun sa Camiguin. Samantala, ang Basud Police Station naglabas na ng composite sketch ng suspect.
At ang sketch, tila tumutugma raw sa itsura ng isang lalaki na madalas daw nagko-comment sa mga post ni Annie online. Andito naman kasi ako, handa magmahal ng totoo sa'yo. On pack, kaso ayaw mo naman. Sana pwede na kita makita. Ang pangalan daw ng lalaking ito na sinasabing kamukha rin daw ng inilabas na composite sketch ng pulis. BF niya si Romeo Buro. Mukhang shooter na binasted. Mas lalo pa raw lumakas ang mga haka-haka nang naungkat ang palitan ng mga komento ng dalawa kung saan nabanggit ni Romeo na papunta raw siyang Bicol sa mismong probinsya kung saan itinapon din ang labi ni Annie. Romeo Buro murdered Annie Agokoy. Hulihin na, baka makapagtago pa. Siya nga rin ba ang sinabi ni May Jane na kinakasama ng pinsan niyang si Annie? Hanggang ang mainit sa mata ng publiko na si Romeo naglabas na ng pahayag. For awareness, hindi po ako yung lalaki na gumawa ng krimen sa babae. Huwag kayo magbintang sa isang kaso na di ko naman ginawa. Voluntaryo rin siyang nagtungo sa police station ng Muntinlupa. Natakot po ako noon nung naramdaman ko kasi marami na po agad na nagko-comment ng masama, nagbabash, nagbabantaan ako. Kaya po agad kami pumunta sa presinto noon tsaka sa barangay para po i-clear yung pangalan ko kasi wala naman po ginawang masama. Hindi po ako nanligaw sa kanya kahit kailan kasi kaibigan lang po talaga. Alam ko kasi may karelasyon siya. Nakilala ko po siya bali sa online lang po sa social media. Ayon sa Basud Municipal Police Station, wala raw sapat na ebidensya para ituring si Romeo na person of interest. Pero kung ang pamilya ni Annie ang tatanungin, malakas ang kutob nila kung sino ang nasa likod ng krimen. Walang iba kundi si Nel, hindi nito tunay na pangalan, isang security guard. Nagkausap pa kami yung pizza uno. Umiyak siya. Wala talaga makapagawala eh. Sabi niya, ma, nag-away naman kami. Pinambantaan na siya. Sinabihan ko siya, umalis ka dyan. Ayun, na-off na dayon. Hindi na off online yung cellphone. Ayun, last naming nang usap. Sa ginawang pagsisiyasat ng PNP, nakumpirma na ang apartment kung saan daw sinundo ni na Nestor ang suspect ang siyang inuupahan ni Nel. Naabutan namin may ilaw pa, binuksan namin yung kwarto. January 8, naabutan ng aming team na bukas ang pinto ng apartment. Meron pa ngang isang storage box sa loob ng kwarto. Nakahawig ng storage box na pinaglagyan ng katawan ni Annie. At ayon mismo kay May Jane, si Nel nga ang tinukoy niyang ka-live-in ni Annie. Saan po ba sir yung inuupahan nila? Ayan, ayan po. Doon po tayo ba Ako dito ako nakaupo noon. Nung nangyari ang krimen, ang kapitbahay ni Nel, narinig pa raw na nag-aaway sina Nel at Annie. Sabi, buksan mo ang pinto. Pag hindi, agisan kita ng buti. Mamaya, pinagisan niya. Dalawang sunod. Mga bandang siguro mga kaalas yun. Narinig lang ako. Parang andit lang na boses siya. Parang, ay! Mga bandang alas 7. Dumating, yung tricycle driver, may backride na kasama. Eh, binaba nila, tulong-tulong sila ron. Sinabihan ko pa, alangan ang uwi mo, auno na. Isa pa sa ginamit na ebidensya ng mga pulis, ang nakita nilang barcode sa packaging tape na ipinambalot ng suspect sa storage box. Sa isa daw po itong shopping mall dito po sa Cabuyao. Agad namin pong pinuntan itong shopping mall na ito. Pinaalam po namin sa may-ari kung pwedeng gumamit ng CCTV nila. At inisa-isa po namin yung mga tao na bumili ng tape. At doon po namin nakita, siya lang yung bumili ng tape. Unfortunately, pagdating namin, wala na itong suspect dito sa bahay niya. Madaling araw nitong January 7, si Nel, ang suspect na security guard, sumuko na. Kusang sumuko po, voluntary surrender para lang humalinis sa aking pangalan. Ikaw ba yung gumawa doon sa kalibin mo na si Annie? Wala ko akong isasagot po. Sa korte na lang ako magsasalita. Kung gusto ko kayo mayroong malaman, sa korte na lang po. Ang nakikitang motibo namin, ma'am, ay maaaring selos. Kasi meron itong isang taong pinagsiselosan, ma'am. Ang mga meron lang kaming hawak, ma'am, is yung mga forensic evidence at itong circumstantial evidence na binibigay ng mga witnesses. Pero sigurado po kami, ma'am, na pinitay siya by, asphyxia by suffocation, ma'am. Kasalanan naman o
gumanti kita ng buhay. Sa akin lang, mapriso siya habang buhay para matagaan ng hustisya ang anak ko. Diha na gid na siya hantod gid nga mamatay o maunsa siya. Dili sayo na nga gibati gid ako dughan nga nawala lang kalit akong anak. Parang hindi ko matanggap. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko pag makauwi na siya dito. Nagpasalamat lang yapon ko sa Ginoo bisan og wala na siya. Nakitaan gyapon siya. Nakita siya. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, dagdag pasanin para sa pamilya ang mahabang proseso para maiuwi ang bangkay ni Ani sa Camiguin. Para sa imo ha, okay lang ba nga iuli na mo si Ani nga ikikremate na muna? Oh my God. Praktikal lang kuno takaron nga mga istorya. Kay kung ingana man gud nga i-travel siya te, daghan man gud proseso. Gikan diri sa Naga. Naga to naiya to Cagayan to Camiguin. Sumurag haba na kuno kaayo ang proseso te. Malamayan man gyapon si Ani diha, although abo na siya. Che, kung mahimot si naapay mapamaagi, che, dili unta ko gusto makremate. Sayod ka yun nga dugay na mo nagkita. Matapos ang mahigit isang dekada, nakauwi na si Ani sa kanilang bayan sa Bura, sa Camiguin. Hindi malimutan, ma'am, kasi New Year yun. Ang murder ay may kaparusahan ng reclusion perpetua o yung tinatawag na habang buhay na pagkakakulong. Under paragraph 6 ng 248 ng ating revised penal code ay merong tinatawag na scoffing of the corpse sapagkat nung siya'y pinatay ay isinilid siya sa isang maliit lamang na storage box na kung saan ay kailangan pang isiksik ang bangkay ng biktima at itinapon pa sa ilog. Yun ay tinatawag nating pangungutya doon sa biktima. Ang dami-dami nating batas na supposedly nagpo-protect sa kababaihan laban sa violence. Anti-rape law, anti-vowsy, no? Ang dami-dami niyan, anti-sexual harassment. Pero ang problema talaga natin, hindi mahusay na implementasyon ng mga batas na ito. Na pulis na sila pupunta, dapat walang barangay na walang vowsy desk. Kasi batas yan. Kung may problema yung mag-partner, dapat talaga pag-usapan nila yon. Walang puwang yung pananakit doon sa loob ng kahit na saang relasyon. Sa mga biktima ng pang-aabuso sa anumang relasyon, mahalagang magsalita at humingi ng tulong bago mauwi ang lahat sa trahedya. At sa krimeng pilit itinago sa loob ng isang kahon, mabuti na lang at lumutang pa rin ang katotohanan. Hindi man na maibabalik ng buhay si Ani, sana hindi kasamang mailibing ang katarungan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.